Binraso nga ba ng gobyerno ni President Bongbong Marcos ang rally ni Duterte sa Bustos, Bulacan kaya ito ay na-cancel? Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko lang pong magpasalamat kay Sir Mike Abe dahil kaninang umaga po sa kanyang live stream, binanggit po niya yung mga channels ng mga pro-BBM supporters and vloggers at natutuwa naman po ako dahil kasama po ang inyong lingkod, ang usapang Tito Manny, sa mga binanggit niyang may prinsipyong mga vloggers na hindi nababayaran. Maraming salamat po, Sir Mike Abe. Okay, tuloy po tayo. Sabi po dito sa balita sa Philstar Global, Duterte rally in Bulacan cancelled. A rally of the hakbang ng Maisog in Bustos, Bulacan yesterday was cancelled due to alleged pressure from the government. So talagang pinangangatawan ng grupo ni Duterte na pinressure sila ng gobyerno. The fourth Maisog Prayer Rally was organized by supporters of former President Rodrigo Duterte to protest against ongoing moves to amend the Constitution. Rally supporter Vic Rodriguez said, Duterte decided to cancel the event to prevent chaos and people from getting hurt. Alam nyo, dito ako nagtataka ano kayang ibig sabihin nila na to prevent chaos and people from getting hurt? Nakailang rally naman na kayo. Umabot pa nga kayo ng Liwasang Bonifacio. Nagkaroon ba ng gulo? Hindi ba wala naman? Kahit hindi naman naging prayer rally yung sinasabi ninyong rally at puro pagmumura ang ginawa ninyo, wala naman pong umaway sa inyo ng mga pro-government supporters. Bakit ngayon sasabihin nyo na kaya nyo kinancel is to prevent chaos and people from getting hurt? Ato gawa-gawa nyo na naman ito para isipin ng taong bayan na ano ba yan, ang gulo-gulo naman na, magrarally lang kayo, may manggugulo pa. Sino ba ang may sabi sa inyo may manggugulo? Pinababayaan nga lang kayo Kahit na saan kayo mag-rally, nakakapag-rally kayo, may gumugulo ba sa inyo? Wala. Kahit na nga puro pagmumura ang ginagawa ninyo Meron bang umaaway sa inyo? Wala. Pinababayaan lang kayo sa mga trip ninyo. So, paano magkakaroon ng chaos and people getting hurt? Pero sabi po dito, the council of the owner of the property where the event was supposed to be held allegedly threatened to sue the organizers for illegal entry even as a contract has been signed between the parties for the use of the venue. So gustong magdemanda ng may-ari for illegal entry. Pero sabi naman dito, nakapagpirmahan naman na daw ng kontrata. So that is between you, kayong mga organizers ng rally na yan, at saka nung may-ari, anong kinalaman ng gobyerno ni President Bongbong Marcos dyan? Asan yung pang-pressure? Tuloy ko po. Police cordoned off the property and a dump truck was placed at the entrance to prevent people from entering. So malamang ito utos na ng may-ari ng lugar. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan itong organizers ng rally sa kayong may-ari dahil sabi dito nakapagpirmahan na daw ng kontrata. Pero sinabi din na nagbanta yung may-ari na ididemanda yung organizers for illegal entry. So nasa kanila na yan. Magdemandaan sila kung gusto nila pero wala pong kinalaman ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Bakit naman sila ipe-pressure? Nasa probinsya yan. Kung dito nga sa Manila nakapag-rally sila na-pressure ba sila? Wala. Binantaan ba sila? Hindi. So, paano magiging kapani-paniwala na pinressure ng gobyerno ni President Bongbong Marcos yung rally nila sa Bustos, Bulacan? Nakailang rally na nga kayo Wala naman nangyayari. So, bakit gagawin ng gobyerno ni President Bongbong na harangin kayo? Sabi pa ni Rodriguez, this kind of pressure would not stop them from continuing to protect and defend the Constitution. Alam nyo, nakakatawa na lang talaga. Yang Constitution na yan, nung panahon ni Duterte, gusto niyang baguhin. Pero ngayon hindi na siya ang nakaupo, ayaw niya nang baguhin yan. At wala daw mali sa Constitution na yan, at wala daw dapat baguhin, pero nung panahon niya, atat na atat silang baguhin yan. A day before the planned rally, Duterte posted a video message on social media inviting people to join them. Sabi niya, if you are brave for the country, defend the flag, the Constitution, and attend the peace rally to show your anger.
Kita niyo na. Paano kang pupunta sa isang peace rally kung ang sinasabi ni Duterte, umattend kayo ng peace rally para ipakita ang inyong galit? Eh, di ba magkasalungat yun? Peace and anger? Paano magtatagpo sa isang rally ang kapayapaan at ang galit? Kung kayo daw ay matapang para sa bansa, depensahan ang bandila, ang konstitusyon. Umattend kayo para maipakita ninyo ang inyong galit. Ay, nako naman. So, may umattend ba? Kasi sabi ni Vic Rodriguez, pinakancel ni Duterte yung rally. So, ibig sabihin, kayo ang nagpa-cancel. So, wala pong kinalaman si President Bongbong Marcos dyan. Ito nga lang ang nakakatawa eh. Sabi ni Duterte, if you are brave para sa bansa, let us defend the flag. Defend the Constitution. Pero tulad po ng sinasabi na nakararami, wala pong patutunguhan itong rally-rally nila. Dahil nakikita po ng taong bayan kung ano ang totoong motibo dito sa mga peace rally na yan. Nung tinawag nilang prayer rally, tapos maririnig nila ay minumura ni Rodrigo Duterte ang presidente ng bansa, marami po ang na-turn off. Tapos ito ngayon, meron silang peace rally, pero hinihikayat ng umattend kayo para ipakita nyo ang inyong galit. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Tatawagin mong peace rally, pero hihikayatin mo ang taong bayan na pumunta at ipakita ang kanilang galit? O ano tuloy nangyari? Na-cancel kayo. Pero wala pong kinalaman si President Bongbong Marcos diyan. That is between the Duterte camp at yung may-ari. Pakinggan nga po natin yung counsel ng may-ari kung talaga bang pinressure ng gobyerno ang may-ari nitong lugar na to para hindi matuloy yung rally. Ito po. Ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident, para huwag naman kami madamay dito, pakipull out. So we are giving you... Sir, ano pong dahilan sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun ang mayari. So ayan, umayaw yung may-ari ng venue. Dahil sabi ng council, ayaw ng may-ari na madamay siya kung anuman ang kalalabasan ng rally na yon. Siguro nung nalaman ng may-ari na ito walang pinagkaiba dun sa mga naunang rally ng mga Duterte na puro na lang paninira, pagmumura, at ang kanilang kagustuhan na bumaba si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, ay umayaw yung may-ari. Pero basta ang sinabi po ng council, ayaw ng may-ari. So ano magagawa mo? Pero ano ba ang sinabi ni Duterte sa pag-cancel ng kanilang rally? Ito naman po ang kanyang sinabi. Hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga eh. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Ayan, ang sabi ni Duterte, hindi daw sila binibigyan ng permit ng mga mayor. Pero ang pagkakaalam ko, basta private property, hindi po kailangan kumuha ng permit sa mayor. Kasi yan po ay pribado. At yan po ay nasa batas. Sabi nga dito sa Batas Pambansa 880, Section 4. No permit shall be required if the public assembly shall be done or made in a freedom park, duly established by law or ordinance, or in private property, in which case only the consent of the owner or the one entitled to its legal possession is required. So ayan, nasa batas po, hindi kailangan humingi ng permit sa mayor o sa gobyerno kung gaganapin yung inyong pagtitipon sa Freedom Park or in this case, sa isang private property. So ano itong sinasabi ni Duterte? Na ayaw silang bigyan ng permit ng mga mayor. O ano to? Isa na namang panlilin lang sa taong bayan? Isa na naman sa mga kasinungalingan ni former President Rodrigo Duterte? Hindi po kailangan ng permit. So ang nangyari pong pag-cancel is between the two of them. Yung pong may-ari at itong organizers ng rally. Wala pong kinalaman, paulit-ulit ko pong sasabihin, walang kinalaman ang gobyerno ni President Bongbong at wala pong ng pressure. Basahin ko naman po yung statement ni Baste Duterte. The actions taken by the administration against the scheduled hakbang ng Maisog Peace Rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. What they did has only proven once again that they do not respect the Filipino people.
This will not silence us, but rather this will inspire us even more to continue to fight for transparency, accountability, and against any form of oppression by this current administration. We shall continue to protect the Constitution. Pero alam nyo, alam na po ng taong bayan kung ano ang agenda ng mga Duterte. Nililito nila, ginugulo nila ang isipan ng taong bayan. Sasabihin ni Baste, clear violation of the people's right to peaceful assembly. Again, nakailang ulit na ba kayo ng rally? Meron bang ng pressure sa inyo na huwag ituloy yung mga rally ninyo? I believe itong mga rally nila sa Liwasang Bonifacio ay hindi nangangailangan ng permit dahil considered bang Freedom Park ang Liwasang Bonifacio? So kung magkaganon man, nakapagdao sila ng rally, ng matiwasay, ng kanilang prayer and peaceful rally. O dito naman, sa Bustos, Bulacan, private property po. Pag may-ari ng isang private citizen, huwag nyo nang utuin ang taong bayan. Ilan na lang po ang maniniwala sa mga dahilan ninyo. Dito sa sumunod na sinabi ni Baste, gusto kong matawa. Sabi niya, what they did has only proven once again that they do not respect the Filipino people. Coming from you, Baste Duterte. Sasabihin nyo na ipinakita lang ng gobyerno that they do not respect the Filipino people? Kayo, ano yung ginagawa nyo sa mga rally ninyo? Minumura nyo ang presidente ng bansa. Yan ay tahasang pambabastos at pagpapakita ng walang respeto. And you demand respect for yourselves? Respect is earned. Hindi po yan dinidemand. Hindi po yan hinihingi. Yan po ay kusang ibinibigay. Kung nakikita ng taong bayan na hindi kayo karespeto dahil kayo ay nang babastos, presidente pa man ng Pilipinas, paano naman kayo aasa na re-respetuhin kayo ng taong bayan? Gawin nyo muna. Kayo muna ang rumispeto at ibibigay sa inyo ng kusang loob ang respetong hinihingi ninyo. So para sabihin ni Baste that this government do not respect the Filipino people, nangingilabot naman ako rito. Sabi nga nitong si Bong Vlog, do not talk about respect, Baste. Ang pamilya mo ang walang respeto. Mga bastos kayo at sinungaling. Hindi natuloy ang rally ninyo dahil private property ang pinasukan ninyo at wala kayong pahintulot mula sa may-ari. Ang may-ari ng lupa ang pumigil sa inyo at hindi si PBBM. Yun lang po talaga ang nangyari. Ayaw ng may-ari na mag-rally sila dun sa kanyang private property na hindi kailangan ng permit. At sa pagtatapos ni Baste, sabi niya, this will not silence us, but rather this will inspire us even more to continue to fight for transparency, accountability, and against any form of oppression by this current administration. Dapat yata tumingin sa salamin si Baste at sabihin niya itong huling sinabi niya. Fight for transparency, accountability, and any form of oppression. Huwag kayong mag-alala. Ito pong mga nangyayaring to will not silence the pro-administration, the pro-BBM vloggers and supporters and loyalists. We will continue to defend the flag, the Constitution, and we will continue to protect our President. Kasi sa totoo lang po, kailangan na pong may mabago sa ating konstitusyon. Sorry na lang, dahil hindi nyo ginawa nung termino ninyo. Ngayong gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kung todo kontra kayo, nasaan naman ang hustisya dito? Lagi kong nga sinasabi, kapag sila ang gumawa, okay lang. Pero kapag ginawa mo sa kanila, sisigaw sila ng hindi maaari. Dito po natin makikita kung ano talaga ang pakay ng grupo ni former President Rodrigo Duterte, kung bakit sila ay patuloy na nanggugulo sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Hindi nyo na po malilinlang ang taong bayan. With the advent of social media, mas nakakapag-isip na po ng tama ang ating mga mamamayan. At hindi po papayag ang mayorya ng mga Pilipino na ang grupo
nitong si former President Rodrigo Duterte ang mamayani sa ating bansa. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina, peace.